Itong si Santa Isabel ay nadawit na, na-dismiss lang yung kaso. Tama ba ako dyan? Meron na siyang, nadawit na siya pero na-dismiss. Yes, Your Honor. Oh, anong ginawa ng PNP para i-follow up ang kanyang mga susunod na mga operasyon? Dahil alam na meron siyang nakasangkutan. Itong mga bagay na ito siguro dapat din ay tinitignan natin. Katulad niyan, meron na pala kayo, kailan ninyo nakita ang kopya, hindi ba taon-taon fina-file ang SALN ng mga kawani sa gobyerno katulad natin? Nakita naman natin kung magkano ang sweldo ni SPO3 Santa Isabel. Hindi ba yon nagkaroon ng red flag sa inyo para tignan? Saan po galing yung kanyang ari-arian na 17 million, 20 million? Your Honor, hindi pa ako umiiwas sa responsibilidad niyan. Pero yan pong trabaho ng Your Honor. Doon na sana yan sa lower commanders, Your Honor, directly may control sa kanila. Dahil hindi ko po pwedeng basahin lahat ng salin ng buong kapulisan, Your Honor. Kaya nga, mayroon akong subordinate commanders. And mismo, yung kanyang nag-recruit sa kanya, Your Honor, alam naman natin, involved din sa krimen. Yung si Superintendent Dumlao na nag-recruit sa kanya. So, and before that, Your Honor, we presume he's clean because pagpasok ko po as Chief PNP, ito naman siya ay nanggagaling sa Directorate for Intelligence. So meaning, Directorate of Intelligence is the highest intelligence office of the PNP. Cleared siya. Cleared, Your Honor. Ngayon lang ito, naungkat lahat, yung mga records na ito, nung nahuli sila sa krimen na ito. Pero kung hindi ito, nahuli ito sila sa krimen na ito, tuloy ang ligaya nito mga tao na ito, Your Honor. Hindi natin malalaman. Alam nyo, Senator Lacson, yung nabanggit nga ninyo, tayo nagpapasalamat sa mabilis na paggulong ng kaso na ito. Pero ang totoo po at ang masaklap na katotohanan ay hindi naman gugulong ito kung hindi talaga natututukan ng media na nabibigyan sila ng udyok na kumilos. Yusek Kuy, meron po kayong idadagdag? Thank you, ma'am, Your Honor. We have discussed this issue of scalawags in the uniform service, and with the Secretary of Interior and Local Government, myself and Director General De La Rosa, we will be reinforcing the capability of the counterintelligence unit of the investigation intelligence group, prioritizing the list of suspected misfit and scalawags in the service. So Especially ngayon po wala pa kayong listahan ng mga pulis na may mga kaso na na-dismiss na? Meron po, Your Honor. Meron po. May listahan na po tayo dyan, Your Honor. Anong ginagawa nyo? Pag-imbestigahan itong mga tao na ito, Your Honor. Meron naman mga Excuse spot me, check. Senator po, what you're saying, Yusek Kuy, is strengthen nyo yung counterintelligence capability. Yes, sir. With the same aggressiveness as that shown in the anti-illegal drug operation, the PNP will be intensifying its cleansing operation. Another point lang, with the permission of Senator po, yung kanina the statement ni Chief MP De La Rosa tungkol sa training, we've in fact, or your Committee on Public Order and Dangerous Drugs has in fact conducted a hearing already, no? And I think you were there during the hearing, and may opposition lang doon sa PPSC, and we're trying to reconcile all the disagreements, ano, para we can already come up with a committee report para mapadali. So yes, Expected po yung position nila, Your Honor, dahil sila po mawawala ng trabaho pag tinanggal sa kanila yung pag-train ng police, Your Honor. rest assured, we'll expedite the passage of at least the committee report pertaining to that bill filed by Senator Trillanes. Thank you. Alam niyo, napakalaking ebidensya, no? Ito kay SPO3 Santa Isabel. Magkano po ang kinikita ninyo sa PNP buwan-buwan? Your Honor, yung misis ko po talagang nagpapatakbo po ng business po namin kasi graduate po yung misis ko sa MLQU cum laude po. Kaya magaling po si misis, siya po, sa kamasipag po. Tanong ko po, magkano po ang sweldo ninyo? Bali, sagad po ako sa loan. Yung loan ko po sa PNP, ay yung po pinagdadagdag ko po sa business po namin. Hindi sir, magkano po ang sweldo niyo buwan-buwan?
Nasa 8,000 po. 8,000 buwan-buwan. Yung misis po nyo na nag-graduate sa MLQU, ano po ang kanyang natapos at ano po ang kanyang kabuhayan? Graduate po si Mrs. ng law. Dapat nga po magbabar po itong last So, year. under bar pa siya, pero ano Opo. po ang kanyang business? May insurance po kami. Tapos meron po kaming Western Union, Bayad Center, Lotto Outlet. Saan niya nakuha yung unang kapital para magkaroon ng mga ganon? Sa sipag niya po, dahil sa insurance po, commission basis po dyan, kaya po napalago po unti-unti yung business po namin, lumaki po. Alam ko, pribadong mamamayan ng asawa ninyo, pero siguro tignan din natin yung kanilang deklarasyon sa kanilang taxes. Deklarado po lahat po yun. Deklarado. So, Opo. nilagay naman ninyo kung magkano yung kinita. Opo, Magkano yung kumpleto po. kinita ng asawa ninyo o kayong dalawa nung nakaraan taon? Magkano yung dineklara ninyo? Hindi ko lang po kabisado dahil si Mrs. po ang nagpapatakbo po ng opisina po. Mukha yatang sa organisasyon ninyo, kayong bida, pero sa bahay, misis ninyo. Hindi, siya po talaga po ang nakakaalam po talaga ng operation po sa business po. Pero siguro dapat dito natin talaga tutukan din ng investigasyon dahil napakalaking agwat sa 8,000 at sa 20 milyon. Kahit na sabihin natin ang asawa ay talagang kumikita. Ngayon, kumukuha ka ng mga direktiba mula kay Superintendent Dumlao. Tama po ba? Opo, tama po. Okay, siya ang nagbigay sa iyo ng direktiba. Superintendent Dumlao, meron ba talagang lehitimong dahilan para inyong manmanan itong si Mr. G? Your Honor, wala po akong inauthorize na ganyang operation. Hindi ko po alam. In fact po, yung mga kasama po niya, hindi ko po ka-unit. Kasi Yeah? Yes? It's 5 to 8. Yes. Amo nga tuladan din para man sa salit. Agor. Nawat mo di text ko tatay, sir? Nga kwa? Nga... Tagdawag mo, bagay di siya konti kwa? Hindi, anak mo ganyan din din. Nag-awat mo di text ko tatay? Hindi ngayon ang damagot mo. Bagay di siya kwa ito'y kwa? Habing? Wait? Nakita mo, nakita sa nino tayo na kwa. Bibulugan na din ng tayo sa amin. Ay na ako ba para? Nauwas na bigla ako ng bukas. Ako yung nakaalubalik na rin. Pagsak ng mga ko. Nakaalubalik? Ano nakaalubalik? Ha? Nakaalubalik? Pagsak ng mga ko. Wala na dyan. Mga ibang basa at saan ito pa naman? Nagkansa dito? Diyan. Likod. Diyan, likod. Kaya siguro nga kung man hindi kanya ni mamae niya. Mamae? Di ba napirmaan nan? Ay, mali. Sa bali tata? Ano sir?
mga kopya. Narigat na yung mga kinisal sa lahat. Sinibigat na ipasa mo na. Operation. Tatak na ipasa ng maligid ko na. Tadi di ay trabaho para sa narakan sa laso. Hey, pirmam to dato yan kinilaso. Diyan sama. Kayang-kayang. Ako ba? Ini mana jenis style? Mana tu? Operation kan? Jangan. Betul-betul. Ay, wala. Original na pirma. Yan. Ma'am Janice Manen. Di pagi ni Sir Salasan. Awat. Hindi po, meron po kaming protocol. Hindi po ako pwedeng kumuha po ng isang tao doon po sa isang unit nang wala pong proper documentation at saka hindi po alam sa taas. Ngayon po, yun po sinasabi nila na pinapakitahan po sila ng warrant. Hindi ko po alam yun eh. Nakasandili. Kasi sang tibagin na eh. Nilaso sa amin ti makatulad dito eh. Ngayon ko lang po nalaman, ma'am. Sige, pero matagal na kayo magkakilala ni Santa Isabel, kaya nga itinanggap mo siya sa inyong unit. Ma'am, ganito po, ma'am. Hindi po kami matagal na magkakilala. Nagkakilala lang po kami doon sa may EOD. Tapos po, nag-apply po siya dito sa may AKG, hindi po siya natanggap. Nakita po niya ako na nasa sa AIDG. So, pipresenta po siya doon dahil ang sabi po niya, marami po siyang may bibigay na trabaho. Ma'am, ang ginawa ko po, alam ko po kasi na nasa DI siya. Pero, hindi ko po alam kung i-confirm po to. Tumawag po ako sa CSDDI at nag-text po ako doon po sa may classmate ko na pinapatingin ko siya initially kung meron po siyang derogatory information. Bumalik po siya sa akin, negative. Hindi po ako kumbinsido, ma'am. Tinanong ko pa uli, can you please check thorough background investigation? Sabi po niya sa akin, babalikan kita after several days. Bumalik po sa akin, negative. Tapos po nasa sa DI po siya. Unsuspecting naman po ako. Hindi ko lang po talaga nakita na meron pala po siyang previous na case kasi hindi po nakafile sa my court
nasa Pero lahat ombudsman naman yan po. ay sinasabi ninyo. Sana maganda kung mapapakita mo yung pruweba ng iyong pagsasaliksik ukol sa kanya, pero siguro hindi na ngayon. Matanong ko si Marisa. Miss Marisa, sa pagkuha sa inyo, sino ang mga personalidad na kasama? Kasama ba? Narinig mo bang kasama si Santa Isabel? Nandun ba siya? Siya po yung nakita ko po na pumasok sa loob ng bahay. May narinig ka bang pangalan na Dumlao na nakikipag-usap sa kanila? Wala po. Hindi mo rin siya nakita? Hindi rin po. Sino pang mga ibang mga nakasama doon? Ang na-identify ko lang po si Ricky Santa Isabel po at saka po si SPO for Villegas po. Sino ang, maraming salamat Marisa, sino nagmamando ng operasyon? Dito Marisa, sino sa tingin mo nagmamando ng operasyon sa kanila? Eh, hindi ko po alam, ma'am. Hindi mo nadidinig na, pero sino sa tingin mo, syempre pag nandun ka na, alam ko kabado ka, nadidinig mo kung sino yung parang leader sa kanila. Sino yung pinaka parang merong napanguutos? Kasi po noon, ma'am, nung nasa loob po ng bahay, si SPO 3 Santa Isabel po, may tumatawag po sa kanya. Ang tawag po niya is boss. Pero walang titulo, basta boss lang. Opo, boss lang po. Anong sinasabi niya dun sa boss niya? Pakisabi nga. Yung last po na tawag sa kanya, tinanong po kung positive or negative. Sabi niya po, negative po. Negative. Positive po. Yung wala pong nakita. Positive na wala. Negative na walang nakitang droga. Opo, yung wala pong nakitang droga. Yun Okay. po. Kasi po yung inaano po nila kay Sir is, nagbebenta daw po ng droga. May Ng nadidinig. Ano yung mga huling pananalita? Alam ko masakit ito siguro. Anong mga huling pananalita na narinig mo dun sa yung boss nung siya ay kinuha nila? Nung nasa loob po kami ng sasakyan, pagkalabas po namin ng subdivision, nakalagpas kami sa sa tulay ng Anonas. Biglang pong nagpupumiglas si Sir. Tapos binugbog po nila, pinagsusuntok po nila. Tapos yun po, bigla pong niliko yung sasakyan. Tapos sabi ni Sir, hindi daw po siya makihinga. So sa tingin mo, pero nandun ka pa ba nung namatay ang iyong boss? Hindi po, inilipat po nila ako sa ibang sasakyan. Ilipat ka na nila. Opo. So sigurado nandun si Santa Isabel. Nais ko rin malaman, sir, paano ninyo na pag-ugnay si Santa Isabel at saka itong si Dumlao? Dahil nga wala namang eyewitness account na nandun si Dumlao. Your Honor, according to the testimony of SPO for Villegas, nakasama siya doon sa front seat nung sasakyan na nasa likod yung victim na ginagwardya ng dalawa. Twice niya nakita, buhay pa yung Koreano, Your Honor, buhay pa. Twice niya nakita na nag-uusap itong si Santa Isabel at saka si Dumlao. Once doon, Sino pong nakakita? Yung si SPO for Villegas, Your Honor. si Villag? Before pinatay yung Koreano, nag-uusap ito si Kirill Dumlao at saka si Santa Isabel sa labas ng sasakyan doon sa training service, at pangalawa doon sa Oval, sa parking lot na malapit sa Oval, malapit na sa EDSA. Nakita rin doon nag-uusap si Dumlao at saka si Santa Isabel. So yan po yung bago pinatay ni Santa Isabel yung biktima doon sa loob ng sasakyan, doon na sa PCRG na parking lot. Senator Grace, AKG, na-establish niyo ba kung sino yung kausap niya sa telepono na tinatawag na boss as alleged by Marisa? Hindi na sir, hindi namin na-establish. Pero hindi rin nakarating sa information niyo na merong kausap siya while conducting the raid, the so-called raid. Bago ito? Wala sa supplemental, Bagong sir. information Yes, ito? Yes sir, yes sir. So why don't you ask Villegas? Kasi he could have been present. But allegedly sir, ang umakyat kasi sir si Santa Isabel at saka si alias Jerry. Okay. Nung At dalawa lang. natulungan, yes sir, yung natulungan na ni Santa Isabel na
isalpak yung biktima sa Ford Explorer from the driver seat to sa passenger seat. Umakyat itong dalawa papuntang si Jerry at saka si Santa Isabel. So si Villegas, sir, siyang bantay at saka yung isang alias police believed to be parang suspended policeman din, sir. So, Santa Isabel, sino yung boss na kausap mo? Sir, nag-usap lang po kami, nakita ko lang po sila nung gabi na po na pinapunta po ako ni Atty. Dumlao para... Sinasagot yung tanong ko, sino yung boss na kinausap mo ayon kay Marisa? Sir, wala po talaga po ako roon. Tama na, yun ang nasagot mo. Opo. Chairman. Senate President. So, merong dalawang tao sa tabi na nag-iniipit si Mr. G. Alam na natin yung identity ng dalawang yun? Di ba sino yung si Villegas sa harap, di ba? Okay. So, anong identity ng driver? Sino yung driver? Alam na natin. Sino yung dalawang na iniipit si Mr. G? Alam na natin. Yung driver po, sir, na nag-assume na mag-drive ng Explorer, it came from the Nissan Exalta na black, which is hindi kilala. Allegedly, mga civilian, sir, na dala ni Santa Isabel. So, from Nissan Exalta, siya ay tumulong doon, then he assumed the driver seat. Habang ang umipit, sir, si Villegas, and then yung biktima, and then yung alias police, na recruit din ni Santa Isabel from somewhere NCRPO. Yun ang pagkasabi ni Villegas, sir. Kala ko nasa harap si Villegas. Yung pala yung sinabi ko na sa harap, yung during the strangulation na, Your Honor, yung pagpatay na sa Koreano, si Villegas na sa harap, Your Honor. Pero yung pagbiyahe nila from Angeles to Camp Crame, iba yung pwesto, Your Honor. Klaruhin na lang natin, okay. Doon na tayo sa sinasabi ni Villegas, nakita niya na nag-usap ng personal si Santa Isabel and gamitin natin ang first name, tama, si Rafael Dumlao, tama? Nag-personal sa labas ng sasakyan at nakiusap sa oval. Yun ang eyewitness account ni Villegas na nakaupo ba sa harap. Diba? So that means may nakaupo ba sa driver at mayroon bang nakaupo sa left and right ni Mr. G? Kung yan ang sitwasyon, alam na ba natin, ang tanong ko lang, alam na ba natin yung pangalan ng driver at saka yung nakaupo sa kaliwa at sa kanan? Kung yan ang sitwasyon, so i-correct nyo muna ako kung hindi yan ang sitwasyon. Yun sa oval na, sir, yun ang sitwasyon, sir. Pero we are on the process pa rin, sir, na nagbabacktrack sa mga John Does. Unidentified pa. Because these are potential witnesses, kaya ko binibring up na hindi lang kayo limited kay Villegas. Pero pa palang tatlo pa na naka-witness Okay, so, pero wala pa tayong identity. Okay? Yun ba? Wala pa yung Okay. John Doe, Your Honor. Are you in possession of the cell phone, the mobile phone of Santa Isabel? Pakantahan niya na the picture, sir. Bakit ito na picture? Agpa-print doc siguro. Siya lang ng sir, Kwaming, inupnit to, malala kayo na-print niya picture. Florida. Wala, sir, but we have CDR records already. Yes. Conducted CDR. Na-establish nyo kung sino yung right within that period na nagre-raid. Na-establish nyo ba kung yung kanyang calls or yung incoming do sa telepono niya to establish possibly the identity of the so-called boss? Yes, sir. Nag-analyze na, sir, kami ng mga commonly called numbers starting September 15 kasi yung unang pagpasok ni Bill. Kasi ito, yung anya ba talaga A4? A4 na ganito certificate na. Long tulak ka na rin Long tulatan? Yun na, sige. Tapos, kasi pawidal dito tunubigat. Ay, hahan pa pawitkin ni Sir Lasso. Anya, oras nga mapanig ko. 5:30 nga umay kami dito ni Sir Lasso. Kasi yun na lang niya, sir. Villegas, sir, sa Friendship Plaza Subdivision, September 27.
twice. Talag niya, sir. And then October 1st, October 6th, October 12th, and Never October mind the 18th. details, Glenn. Yes, sir. With the permission of Senator po, si Senator Pacquiao is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Hindi ako magtatanong pero mag-manifest lang ako. Although marami akong mga nakalista rito pero pinapabaya ko sa alam natin ang taong bayan nagtitiwala sa kakayahan ng ating PNP Chief Ronald De La Rosa Bato. Matindi yung campaign natin against illegal drugs. Paano natin sinugpo o paano mo ipinapatupad yung batas against illegal drugs. Ito yung isa sa pinakamalaking testing sa'yo as a leader in the PNP. Not only in the PNP but in the Philippines. Ito yung pagsubok, ito yung testing mo kung paano mo i-handle yung problema sa hanay mo. No, bigat. Dua.